Maling akala, number 2. Isa ka ba sa mga naniniwala sa kasabihan, na kung ano ang nasa puso mo ay sundin mo? Alam mo ba, na napaniwala ka ng maling kasabihan na yan? Ayon sa Biblia, huwag daw tayong magtiwala sa ating puso dahil ito ay mapangdaya. Isa ka ba sa mga sumusuporta sa mga maling relasyon at sa mga LGBT na nagsasabi, na okay lang makipagrelasyon sa parehong kasarian na kung saan, ay kanilang sinasabi, na yun ang tinitibok ng kanilang mga puso? Marahil sa mata at kaisipan ng maraming tao sila ay tama, ngunit dapat din nating tandaan, na ang mga ganitong gawain ay kasuklam-suklif sa harapan ng Diyos, isang kasalanang maghahatid sa atin sa impyerno. Kung ang puso natin ay hindi pwedeng pagtiwalaan dahil sa ito ay mapangdaya, ano ang ating gagawin? Ayon sa Biblia, sa halip na magtiwala tayo sa ating mga puso, dapat nating italaga ang ating mga puso sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Proverbs chapter 3 verses 5-6. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang tahasang utos, na huwag magtiwala sa ating sarili. Ito ay nagbibigay ng pangako at ng patnubay, upang maging tama ang ating mga landas. Kung susundin natin ang ating mga puso, sinusundan natin ang isang hindi mapagkakatiwalaang gabay. Ang pagtukoy ng tama sa mali ayon sa ating nararamdaman, ay isang mapanganib at hindi ito ang paraan ng pamumuhay na naayon sa Biblia. Itinuturo ng Jeremiah chapter 7 verse 9, na ang puso ay may malubhang sakit. Walang paraan upang ayusin ang puso, sa halip, kailangan ng tao ng panibagong puso. Kaya nga, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, bilang kanyang Diyos at nag-iisang tagapagligtas, siya ay ginawang isang bagong nilalang, siya ay mayroon ng bagong puso, siya ay bago ng nilalang, ipinanganak ng muli hindi na ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu.